New York Knicks, may mga bago at delikadong frontcourt combination na ngayon. Warriors, winarningan ang paparating na chemistry issues kay Kuminga. JK, may bagong counter-offer sa Warriors. Hindi papayag ang New York Knicks na pumasok sa paparating na season na may mga tanong pa rin tungkol sa kanilang frontcourt. Matapos ang ilang taon ng pagharap sa kakulangan ng lalim sa ilalim ng basket, gumawa ang team ng isang matibay na hakbang sa pamamagitan ng paglagda sa French big man na si Gershon Yabusele sa isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $12 milyon. Sa edad na 29 na taon, hindi superstar si Yabusele, ngunit dahil sa kanyang versatile na kakayahan, isa siya sa mga pinaka-underrated na acquisition ngayong off-season. Ang pagdagdag sa kanya ay tungkol sa balanse. Si Karl Anthony Towns pa rin ang sentro ng frontcourt ng Knicks, nagbibigay ng elite na scoring at spacing mula sa center position. Pero kailangan ng team ng mga kakamping may iba't ibang lakas, mga player na pwedeng i-adjust ayon sa pangangailangan ng laro. Sa pagkakaroon ni Mitchell Robinson at Yabusele sa likod ni Towns, meron na ngayong rotation ng New York na nagbibigay ng parehong defensive toughness at offensive versatility. Si Robinson ang kanilang defensive anchor, isang rim protector na kayang pigilan ang mga kalaban sa loob, kumuha ng rebounds at magdalawang isip ang mga umaatake sa ilalim. Si Yabusele naman ang kabaliktaran, isang scoring forward na kayang mag-stretch ng floor at umangkop sa offensive sets na umiikot kay Towns. Noong nakaraang season sa Philadelphia Sixers, naglaro si Yabusele sa 70 laro at nagpakita ng solidong produksyon. Umiskor siya ng average na 11 puntos, 5 rebounds at 2 assists. Hindi man kahanga-hanga sa unang tingin ang mga numerong ito, ipinapakita naman nito na isa siyang maaasahang complementary scorer. Sa kanyang presensya, maari nang mapanatili ng Knicks ang offensive rhythm kahit wala si Towns sa court. Hindi man mapantayan ni Yabusele ang produksyon ni Towns, sapat ang kanyang scoring upang hindi basta-basta makapag-zone ang depensa ng kalaban. Habang si Yabusele ang nagbibigay ng opensa, si Robinson pa rin ang sandigan sa depensa. Limitado lang siya sa 17 laro noong nakaraang season dahil sa injury. Isang paalala kung bakit hindi pwedeng siya lang ang umako ng buong responsibilidad sa ilalim. Sa pagdating niya, mas maingat ng mamahala ang Knicks sa minuto ni Robinson para mapanatili ang kanyang kalusugan sa buong season. Hindi matatawaran ang epekto ni Robinson sa depensa. Kapag malusog, kaya niyang baguhin ang takbo ng laro sa pamamagitan ng shot blocking at rebounding. Sa tamang kombinasyon kasama sina Towns o Yabusele, pwedeng iakma ng Knicks ang kanilang lineup depende sa kalaban, pumili man sila ng lakas at depensa o ng mas pinalawak na opensa. Ang nakakatuwang aspeto sa trio na ito ay kung paanong nagkukumplemento ang kanilang mga pagkakaiba. Si Towns ang star, si Robinson ang defensive specialist, at si Yabusele ang versatile na piraso na siyang tulay sa pagitan ng dalawa. Para sa isang Knicks team na may ambisyong magkampiyon, napakahalaga ng ganitong klase ng variety. Madalas, ang lalim ng roster ang nagiging kaibahan sa pagitan ng mga tunay na contenders at pretenders sa playoffs. Sa pagkuha kay Yabusele, hindi lang pinatatag ng Knicks ang kanilang rotation, kundi nagdagdag rin sila ng uri ng flexibility na maaaring maging susi sa tagumpay habang lumalalim ang season. Sa sumunod na balita naman, ang kontrata ni Jonathan Kuminga at ng Golden State Warriors ay nananatiling isa sa mga hindi pa nare-resolbang issue ngayong off-season. Sa edad na 22 taon, si JK ay isa sa mga itinuturing na rising stars ng NBA at ayon sa mga ulat, nagpahayag na siya ng kagustuhang makakuha ng malaking kontrata. Gayunpaman, hindi pa rin siya binibigyan ng Warriors ng offer na tumutugma sa kanyang hinihingi. Ayon kay ESPN reporter Tim McMahon, maaaring magkaroon ng negatibong epekto ang matagal na negosasyon sa kontrata niya sa buong team ng Warriors. Kung may malinaw mang ipinapakita ang patuloy na pag-uusap na ito ay ang kawalan ng pagpapahalaga ng Warriors sa kanya at ang hindi pagkilala sa tunay niyang halaga. May mga ulat rin na nagsasabing nagpapaliban ang Warriors sa paggawa ng malalaking hakbang sa roster upang mapanatili ang flexibility kung sakaling makakuha sila ng isa pang star player. Dahil nakakontrata pa rin si Kuminga para sa darating na season, sinabi ni McMahon na maaaring makaapekto sa tagumpay ng team ang anumang internal frustrations na nararamdaman niya. Ayaw ni Steve Kerr kay JK, ayaw na rin niyang maglaro para sa Warriors, bahagi na rin dahil alam niyang hindi siya gusto ng coach, ani McMahon.
Magkakaroon talaga ng chemistry issues kahit papagandahin natin ang pagkakasabi. Magiging sako na ito kung ibabalik siya. Sa tingin mo ba gusto pa niyang ipasa ang bola? Sa tingin mo ba gusto pa niyang maglaro ng team ball? Hindi. Gusto niya ang bola. Gusto niya ng playing time. Idinagdag pa ni McMahon na ang kakulangan ng commitment para sa long-term deal ay nagmumula rin sa magkabilang panig. Si Kerr na siyang head coach sa likod ng 4 na kampyonato ng Golden State ay kilalang bihirang magbigay kay JK ng mahalagang minuto sa laro. Bagaman nakakuha siya ng mas maraming pagkakataon noong nagka-injury ang mga veteranong player ng team. Sa ngayon, inaasahang magiging bench player pa rin si Kuminga pero kung makakapagpakita siya ng explosive scoring at solidong laro sa limitadong minuto, posibleng makahanap si Kerr ng paraan upang mas mapakinabangan siya habang hinahabol ng Warriors ang isa pang titulo kasama sina Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Sa huli, maaaring kailanganin ng Golden State na gamitin ang kagustuhan ni JK na patunayan ang sarili upang makinabang ang team. Ngunit nananatili ang tanong para sa mga fans, magkakabati ba ang loob ng team at maayos ba nila ang mga internal issues bago magsimula ang NBA season? Speaking of Kuminga, mukhang iisa na lang ang natitirang balakid sa kontrata niya sa team. Matagal nang nakikipagnegosasyon ang Golden State sa kanilang priced restricted free agent at ngayon sa kalagitnaan ng Setyembre na hindi pa rin siya pumipirma. Posible nang magkakasunduan kung magbabago lang ng isang detalye sa pinakabagong offer ng Warriors. Sa kanyang panayam sa NBA Today nitong araw, ibinahagi ni Anthony Slater ng ESPN ang sinabi sa kanya ng ahente ni Kuminga na si Aaron Turner tungkol sa offer ng Warriors na ayon kina Slater at Shams Charania ay isang 3 taon. Kausap ko si Aaron Turner ngayong umaga at ang mensaheng dala nila ngayong linggo ay gawing player option ang tapos na agad, sabi ni Slater. At ang ibig sabihin ng mensaheng iyon ay kung gagawin ng Warriors na player option ang deal imbes na team option, hindi lang pipirma si Kuminga kundi magiging 100% committed siya sa misyon ng team. Ayon pa kay Slater, ang misyon na tinutukoy ni Turner ay tulungan sina Curry at Draymond Green na makuha ang kanilang ika-5 singsing at si Jimmy Butler ang kanyang unang championship. Kinumpirma rin ni Dalton Johnson ng NBC Sports Bay Area na handa si JK at Turner na tanggapin ang offer kung papalitan ng player option ang kasalukuyang team option. Bagamat hindi pa rin lumalambot ang posisyon ng Warriors, ayon sa ESPN, nais pa rin ng team na manatili ang team option sa kontrata. Nag-offer din sila ng alternatibong kontrata, 3 taon, fully guaranteed at walang team option. Gayunpaman, kung ibibigay ng Golden State ang hinihinging player option sa loob ng $75 million deal, malaking hakbang ito para mapatatag ang relasyon ni JK at ng organisasyon para sa paparating na season at mga darating pang taon. Ipinapakita nito ang kabutihang loob ng team kung ibibigay nila ang player option, dagdag ni Slater, lalo na matapos ang mga taon ng kalituhan sa papel ni Kuminga sa team at ang pagpayag niyang isantabi muna ang kanyang personal na ambisyon na malinaw namang isa sa mga dahilan ng pagkaantala sa usapan. Tatanggap siya ng posibleng bench role, pabago-bagong playing time at ng isang kontratang malamang ay magiging tradable sa hinaharap. Hindi pa tiyak kung magbabago ang isip ng Warriors pero kung oo, maaaring malapit na ang pirmahan ng kasunduan.